Ang sagot na gusto nila. Karapatan at trabaho ng Kongreso ang pagbubusisi ng budget. Ang hindi niya pagsagot sa maayos na tanong at lalo pa ang hindi niya pagdalo sa hearing ngayon ay nagpapakita na kawalang respeto at paggalang sa mga kinatawan ng taong bayan. Abnormal yung hinihingi ni Congressman Marcoleta na bigyan ng kertesiya ang Office of the Vice President. Hindi po. Tradition na po yan mula noon, maging kalaban ng Vice President, binibigyan ng kertesiya. Ngayon lang nangyari itong pangwawalang yan ninyo sa Office of the Vice President. Sa kontrobersyal na Farmally. Kasama po ba sa Farmally yung issue, yung may problema, yung nahanapan ng hokus-pokus, ng mga mekus-mekus dyan? Kasama po ba yung kumpanya ni Zaldico? Hindi po akong sasagot. Sino? Si Senator Villanueva ang sasagot. Farmally case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado. Like the person, yan na. not like her presence here, but you have to respect the office of the Vice President. That is all, because that is guided by the tradition. Kahapon po, kagaya po na sinabi nila, wala nang pinagtanong sa office of the President, and that is correct. That is in line with that tradition. And even sa Kamara, diniskas yun. Diba? Diniskas yung inangat ng budget. Dito kasi GAA na kasi act na. General Appropriation Act na. So ibig sabihin, ito po'y naging parang, kasi ganun yun eh. Pagka ginagawang batas yung budget, parang ang tawag nila AKE. Ayan, natuloy. The committee, the GAA came out, from 14.7 it became 17 billion. So we are not privy to how the list was generated. So dagdag ko lang yan doon sa confirmation na kinuha nila. Grabe, yung no? budget ng DepEd. At isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin nyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Correct. Naku po, may abangan pa bukas. Naku po, patay tayo dyan. Pero malinaw mga kababayan, malinaw sa malinaw. Hindi po nagpe-fake news si VP Sara Duterte. Diniskas sa Senado, diniskas sa Kamara, yung nawawala. Hindi, yun na nga lang. Ang problema, nung nag-BICAM na, sabi nga ni VP Sara Duterte, sino ba nagdidesisyon sa BICAM? Si Zaldico at saka si Speaker. Silang dalawa lang nga nagdidesisyon. So, asan na yun? Ayun, patay tayo dyan. Kaya nga mga kababayan, importante po na atin po itong bantayan. Alam nyo, yan yung matagal na sinasabi ni Pangulong Duterte noon eh. Ano yun? Yung transparency, accountability. Yan yun eh. Asan yung transparency dyan? Kahit yung Kamara, hindi nga alam kung saan napunta yung bakit ang bagal ng mga... Kasi naglista pa sila dun ha. Nakita nyo, naglista-lista sila doon? Pero bakit wala yung mga sinasabing nilista nila doon? Hindi nagmaterialize, ika nga. Hindi po, alam mo yun, hindi nangyari. Listahan lang yun, pambira. Di ba? Listahan lang ho yun. Listahan lang. Wala ho talaga doon. Mga kababayan, para naman po sa patas ng pamamahayag, ilabas din natin yung video nito ni Zaldico. Ito ha. Pasok. Nakita po natin kahapon ang part 1. Linawin natin. Ito yung before, I think. Correct me if I'm wrong. Lagay nyo sa comment. Pero
ito yung hindi pa ata niya nakikita. Yung binanggit yung pangalan niya. Kasi ang kino-comment niya lang dito at this time, ito I think this morning, kino-comment niya pa lang dito yung first video ni BP Sara Duterte. Wala pang binabanggit si BP Sara Duterte na pangalan, nag-react na siya. Oh, alam na natin. Pakinggan natin ha. Kasi hindi ako sure pero hindi ako sure na kung lumabas ito before or after the second video. Kasi yung pinakita ko kanina, yung pinlay ko, second video yun. Okay? May unang video. Doon sa unang video, teaser pa lang. Wala pa yung pangalan ni Zaldico at saka ni speaker doon sa unang video. Ito ata yung nire-reactan dito ni Zaldico. Ng video message ni Vice President Sara Duterte kung saan nililihis na naman niya ang mga issue. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Ayan na, namemersonal na. Diba? Namemersonal na si Kuya. Zaldi, kung talagang galing sa puso mo yung pagdidepensa mo, hindi mo na kailangan magbasa-basa dyan. Diba? Hindi mo kailangan magbasa-basa dyan. Ba't ka nagbabasa-basa dyan? Ibig sabihin, ano ba ibig sabihin natin pag nagbabasa? May tumulong sa kanya na magdepensa. Mula sa peking war on drugs, peking good governance, peking pagkontra sa korupsyon, at ngayon, peking sagot sa mga issue. Lahat yung sinabi niya, war on drugs. Ultimo nga si Abalos, di ba, nadulas eh. Ano sabi ni Abalos? Pag ganun-ganon pa siya. Liwalo sa ano. Ngayon. Ganun. Hindi. Yung ano pala, doong nakaraang administrasyon. Nadulas yung bata nyo. Nadulas. Tapos sasabihin nyo, palpak yung war on drugs. So, ibig sabihin, talagang bumalik ang criminality ngayon. Noon, nawala. Simpleng tao lang daw siya, pero mahigit 400 bodyguards. Siya lang po ang kaisa-isang Vice President sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganon kadaming security. Nilinaw na ho ng AFP yan. Hindi naman po sabay-sabay sila. Yung 400 na yon, salitan po yun. Ano yung 400 sabay-sabay, walang uwian, tulugan? Ano to? 24 oras naka-duty silang 400? Ay, naku naman, sir. Gamitin naman ng minsan. Yung 400 na yun, hindi naman po sabay-sabay yun. Sali, tandaan ninyo. 400 more or more. More or less, ika nga. Divided by 3 yan. Bakit kanyo? 8 hours ang pasok. 8 plus 8, ano? Sagot! 16. Plus 8, 24. Siyempre, 8 hours. So, yung 400 divided by 3. Diba? Common sense sir eh. Hindi ibig sabihin yung 400 na, ano to 400? Walang pahingahan? Pambira naman kayo sir. Pangalawa, ito lang para sa kaalaman mo. Si BP Sara po ang Duterte ang pinakamaraming boto. Kaya naman din, si BP Sara Duterte ang pinakamaraming kalaban. Bakit kanyo? Takot sa kanya. Bakit? Mandato ng bawat Pilipino, 80% ay nasa kanya. So takot na takot sa kanya yung kalaban niya. Kaya may maaaring gawing masama sa kanya. Kaya kailangan niya ng security. Tama po ba ako, sir? Ha? Hindi, sir. Tama po ba ako, di ba? Ang dami niyang kalaban. Kayo ba kalaban niya? Hindi. Ako nagtatanong lang. Siyempre, isipin niyo mga kababayan, ha? Kung meron mang isang politikong tumatayo talaga para labanan, isa sa mga tumatayo para labanan ng mga rebelde, walang iba kung hindi si BP Sara Duterte yun. Dumalaban sa mga sinungaling. Huwag kang masasaktan ka agad. Nakabidyo ka naman eh. Sinungaling o di kaya magnanakaw sa gobyerno. Wala ko sinasabi ko yun siya ho ang maraming kalaban dyan dahil marami siyang binubuking. Tama, mali? So, naturalmente, sir, kailangan siyang bantayan ng 24 oras. Di ba?
may sarili pang Vice Presidential Security Group. Never happened. Kasi nga po, alam niya na makakalaban niya ang presidente. Di ba? Para sigurado lang, di ba? History of the Sir, sagutin na lang ninyo. Sagutin na lang. Philippines. Tandaan ninyo wala pang binabanggit si VP Sara Duterte dito bakit nag-iingay na kagad ito? Nag-iisa nga siyang humarap sa pagdinig ng Committee on Appropriations, pero sangkaterba naman ang bodyguard sa labas ng conference room. Humiling pa ng pagkain para sa 100 gwardiya na dala-dala niya at hindi naman kinain. Hindi po ba't pang-iinsulto at pag-aaksaya ito ng resources ng gobyerno? Pangalawa, sinasabi niya hindi lang daw sanay ang ilang miyembro ng Kongreso na hindi makuha ang sagot na gusto nila. Karapatan at trabaho ng Kongreso ang pagbubusisi ng budget. Ang hindi niya pagsagot sa maayos na tanong at lalo pa ang hindi niya pagdalo sa hearing ngayon ay nagpapakita na kawalang respeto at paggalang sa mga kinatawan ng taong bayan. Hindi lang po kongresista ang winalanghiyan niya dito, kung hindi ang buong sambayanang Pilipinas. Tinatakpan niya ang hindi pagsagot sa tanong sa pamamagitan ng pag-iinsulto sa mga kongresista na ginawa lang naman ng kanilang mga trabaho. Ang hirap na, sir. Ang hirap pag binabasa yung statement, Pero ang taray ni sir, naka-iPad Pro, Yung 13. Nano yan? Nano texture. Yan, grabe si sir. Diba? Talagang basa lang. Basahin mo lang yung sinulat. Hindi natin alam kung sino nagsulat niyan Gusto nila ang interbranch courtesy, pero siya mismo walang kortesiya sa Kongreso. Pangatlo, malinaw na pambubudol o panlilinlang sa mga Pilipino ang pagsasabi niyang kinikilala niya ang kapangyarihan ng Kongreso sa budget. Malinaw naman sa tao, live sa TV at internet, kung ano ang kanyang asal. Wala siyang sinagot ni isa man lang na tanong ng mga kongresista. Abogado pa naman siya, pero mukhang absent siya nung tinuro ang prinsipyo ng separation of powers at Kongreso bilang co-equal, kapantay ng sangay ng gobyerno ng ehekutibo. Batay sa ating representative democracy, ang mga kongresista ay binoto bilang kinatawan ng taong bayan. Kaya kapag ang isang kongresista ay nagtatanong sa paggamit ng budget, siya ay nagtatanong hindi lang bilang individual. Hoy, hindi na nakikinig sa mga kasamahan mo. Ang dami nagdadardalan sa paligid, hindi na nakikinig sa'yo. Kamambira. Bawasan mo ng budget yan sa project nila. Sabihan mo sa boss mo, sabihin mo na, sir, eto mga to, hindi nakikinig, yeah. Hindi ko naman wala ko sinasabing hawak niya yung budget. Hindi ko sinasabi. Kasi siya ang chairman siya ang chairman noon. So, nung appropriation. So, siya ang doon. So, wala tayong sinasabing masama doon. Kundi bilang kinatawan ng Pilipinong bumoto sa kanya. Demokrasya at hindi po tayo monarkiya. Wala tayong hari at reyna. Sunset na po ang dating administrasyon. Kaya wala pong karapatan ang ating mga halal na opisyal na umastang parang masasakupan niya lang ang mga kinatawang ng taong bayan. Pang-apat, paulit-ulit niyang sinasabi, I will defer to the wisdom of Congress. Pero hindi naman po ito totoo. Kasi kung totoo ito, sasagutin niya mga tanong ng mga mambabatas, lalo na sa issue ng confidential funds. Naalala ko last year,
kinausap namin si BP Sara at ang kanyang mga trusted aides tungkol sa 2024 budget. Sinabi niya noong Kinonfirm ni Kuya. Kinonfirm ni Kuya na talaga nakipag-meeting siya. Eh, syempre, pero wala namang sinasabi na na kung ano man yung pinagmitingan nila. Ito lang yung sinasabi na pinagmitingan nila. Pero at least sinabi niya na nakipag-meeting daw siya. tuloy nyo yan, meaning yung confidential funds, dahil kaya niya daw ito i-justify. Mabuti na lang at hindi namin itinuloy. Kung hindi, magsisisi kami dahil ang pondo ng taong bayan ang pinag-uusapan dito, at tandaan, COA at hindi Kongreso ang nagsasabing mali ang paggamit ng 73 million sa 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. Talo pa po dito ang pondo ng Napoles Fund na gamit ng 60 days. Ito po, 11 days lang. And ngayon, bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na pang gagastos daw sa mahihirap? Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit pisong sintimo na dapat natin bantayan. Huwag yun na lang bigyan ng budget. Politika daw ang dahilan ng umano'y panggigipit sa kanya ng Kongreso. Nanunood kaya siya ng budget hearings? Nakikita niya kaya kung gaano kahaba at katagal ang pandinig at mga questions and answers na kinakaharap ng iba't ibang ahensya? Eto. Dito pa lang sablay na siya. Sinasabi niya na nakikinig ba siya doon sa mga ahensya ng gobyerno. O sige, punta tayo dyan. Di ba sinasabi nga ni Marcoleta? There is a tradition, courtesy, given to the OP and OVP. Even ng time ni Pangulong Duterte, na kahit kaalyado niya mga kongresista, Senado, siya ang presidente, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at maging ang pinaka number 1 kontrabida noon ay si BP Leni, kinontra ba niya? Hindi. Kinontra ba ng mga congressman at saka ng Senado? Lagi nyo binibigyan ng parliamentary courtesy. Ika nga, binibigyan nyo ng kortesiya sa budget. Kaya pasado kagad. Kasi yun ang gawain na noon pa. Na ang Office of the President and Office of the Vice President, whoever they are, whether they are opposition or not, binibigyan ng courtesy pagdating sa budget. Wala nang tanungan, ipinapasa na kaagad. Tama, mali? Bakit kanyo? Nung kaalyado nyo pa, 2022, I think, and 2023, di ba? Yung pangalawa pa nga, sino ang mismong nag-move na ma-defer na yung budget? Walang iba kung hindi yung anak ni Pangulong Marcos. Dahil hindi pa kalaban si BP Duterte, hindi pa siya bumibitaw. Dahil hindi pa siya nagbibigay ng mga opposition statement, opposing na katayuan, ika nga. Biglang nung siya nahay pumapalag na, biglang may question na kayo. Tanungin kita, sir. Bakit noon na mas mataas pa ang budget ng OVP, bakit noon binibigyan nyo ng courtesy at hindi nyo na tinatanong? Mas mataas pa yung budget niya nun, ha? Ngayon na mas mababa na dahil wala na nga yung mga iba-iba dyan, bakit ngayon nyo binusisa ang budget ni hindi nyo binusisa yung budget ngayon? Ang binubusisa ninyo yung budget noon. Noong mga dadali. Hindi kayo makamove on. Noon pa yan eh. Ba't nyo binubusisa ngayon? Tapos sasabihin nyo, there is no politics in this. Sino maniniwala sa inyo? Yung mga tanso, yung mga bulag-bulagan? Walang maniniwala sa inyo. Simple lang yun eh. Simple lang, sir. Nung makadadawang budget na dumaan na, walang busisa, courtesy, go. Mas mataas ang budget ng OBP nun. Pati wala, go. Pero ngayon,
Dahil kumukontra na si VP Sara Duterte, bigla niyong binusisa. Oh, tell me now, walang politika doon? Ng pamahalaan para i-justify ang kanilang budget. Why should the OBP be any different? Especially napakagaling magwaldas, maglakwatsa, Nako! at mangurakot. Nako! Malinaw, diversionary tactic ang video message ni BP Sara. Tulad ng tatay niya, gusto niyang ilihis ang usapin sa tunay ng isyong kinakaharap niya. Ayaw niya kasing magpaliwanag. 125 million confidential funds spent in 11 days at nagsabi mismo ang COA na mali ang paggastos nito. Kung bakit kulelat ang mga batang Pilipino sa math and science sa ilalim ng panunungkulan niya bilang DepEd Secretary. Kung bakit sirang gatas, may insekto at inaamag na Nutriban ang pinamimigay sa mga mag-aaral. Kung bakit malala ang korupsyon sa DepEd at Pilit na pilit si Kuya, bakit malala? Anong malala? Malala! Ang hirap talaga pagka, binabasa lang, Ang hirap, Ang hirap pag wala sa puso. Ang bira, oo. palpak ang kanyang panunungkulan dahil tamad at hindi siya pumapasok kahit minsan sa Department of Education. At higit sa lahat, kung bakit sa gitna ng lahat, Ang daming akusasyon nitong personal, Ang daming akusasyong personal, pero walang pinakitang proof. Walang pinakita. Si VP Sara Duterte may pinakita. Eto, wala. Nga. O, di ba? Wala ka pala eh. nakapalpakan at katiwalian, ito ay dapat siyang pagkatiwalaan pa ng 2 billion sa 2,000. Eto mga kababayan, kilala nyo na ngayon kung sino si Zaldico. Kung sino yung nagdemanda sa akin. Kilala nyo na siya. Kung anong klaseng karakter meron siya. Kung anong klaseng kongresista ito. Kilala nyo na siya ngayon, di ba? Alam nyo na ang karakas nitong maman to. Sabi ko naman sa inyo kahit nga yung pagdedemanda niya, freedom of speech po natin na i-discuss yung mga issue sa lipunan. Yung pagtatanong natin sa kanya, yun ang kanyang ginamit para ako po ay kasuhan niya ng libel. Di ba? Bakit to? Kasi nga nagre-react agad siya, hindi pa siya binabanggit ni VP Sara Duterte, nagre-react na agad siya. Sandali, para mas makilala nyo pa itong tao na ito, ipapaalala ko lang uli sa inyo. Eto, ipasok natin, ayan, wait lang, ayan, ipapasok uli natin ito. Importante kasi ito, malaman ninyo mga kababayan. Ayan, naalala ko lang bigla. Ito yung dahilan kung bakit ako na-demanda. Dahil pinlay ko ito, nireaksyonan ko ito. Hindi ko alam kung bakit ako dinimanda, hindi si Villanueva. Si Senator Villanueva po ang nagsasalita dito. Sandali. Ipe-play natin para marinig nyo. Ano bang klaseng tao? Ito si Zaldico. Hindi po galing sa akin. Galing kay Senator Villanueva ito. Pasok! Pag-dismiss, Mr. President, ng reklamo, hindi nga po nakarating sa korte, Ginoong Pangulo, na-dismiss na po. Yan yung ginagamit pang sa kanya na ni Zaldico, kaya nag-react siya. Nag-react si Villanueva kasi ito yung issue ng PI noon Tapos nung binanggit niya, biglang may nag-react si Zaldico at yan yung isa sa binibintang kay Villanueva na sinasabi niya, eto, may ebidensya ako, dismiss. Dismiss. Yun ang sinasabi ni Villanueva. Ituloy natin ngayon. Sa probable cause pa lamang. Mr. President, noong 2016, Probable cause pa lamang. Ibig sabihin, fiscal level pa lang.
Wala pa. Ginamit po ito, ngunit hindi nagtagumpay. Nakakuha po tayo ng 18,459,222 votes. Noong pong 2022 elections, 18 million na naman ang nakuha po natin at talagang hindi rin po pinaniwalaan ng taong bayan ang mga paratang na ito na ngayon po ay inuulit Nino! ng makapangyarihang Nino! chairperson ng Nino! Committee on Appropriation. Sino yon? Mr. President, Sino yung chairman ng appropriation na binabanggit niya dito? Walang iba. Kung hindi si Zaldico. O, ituloy mo, Senator Villanueva. Yung sinabi mo. Sinabi mo, ha? Hindi ko sinabi. O, sa abogado ni Zaldico, sinabi ni Villanueva. Hindi ako nagsabi. O. is the Pope Catholic? Nag-research po ba at nag-aral ang nag-aakusang ito sa atin? Tuloy. Ngayon po, kakalkalin ngayon Ang ano? ang kanyang mga kaso. Nako po, patay tayo dyan. Nakakalungkot po dahil kaibigan naman po natin siya. Nako. Pero dahil po pumasok siya sa away na hindi niya away, kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks, Nako po. kakalkalin po. So, ibig sabihin, kasi away ito ng ni speaker noon at saka ng Senado. Naglabanan sila tungkol dyan sa PI na yan. Ang nagsalita, nagkomento ay si Zaldico. Kaya nga sabi ni Villanueva, sumasawsaw ka sa hindi awayin mo. Bakit ikaw nagsalita at nagbato ng mga ganitong akusasyon? So, ibig sabihin, noon pa lang pala na may personal na ho ito si Zaldico. According to Villanueva, ha? Hindi po sa akin. Ayan, ang sinabi niya ho. Ulitin natin. Ay na hindi niya away, kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks. Personal attack na personal si Zaldico. Yun na po talaga yung ugali niya. Kaya nga doon sa speech niya kanina, na may personal siya. Tama, mali? Tuloy. Kakalkalin po itong mga atraso niya sa bayan. Ito pong kumpanya niyang SunWest Nako, ito na. Kinalkal na yung atraso niya sa bayan. Pambira. Ito. Ano yun? Corporation. True or false? Ano yun? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Yung kanyang kumpanya daw ba? Ito po ba daw? Yun yung tanong ni Villanueva. Ito daw po ba ang pinakamalaking construction na nakikipag-deal sa gobyerno? Yan ang tanong ni Villanueva. Ano sagot niya ni Villanueva? Sagot, true. True. Hindi po ako nagsabi. Si Senator Villanueva ang sumagot. Siyempre naman siguro, mas maraming alam sa akin yan. Pagdating sa mga, alam mo na, yung mga nakikipag-deal sa gobyerno. Kasi senador yan. Naging kongresista yan. Alam niya ho yung mga yan. Matagal nang nakikipag-deal yan sa mga taong mga may proyekto. Kaya nga, ito daw kumpanya ni Zaldico, sinasabi ni Villanueva, ay ang pinakamalaki. Naku po, patay tayo dyan. True or false? Ano pa? True or false? Sige. Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation Naku. Ano? ay kasama Sa? dito sa kontrobersyal na Farmally? Kasama po ba sa Farmally yung issue, yung may problema, yung nahanapan ng hokus-pokus, ng mga mekus-mekus dyan? Kasama po ba yung kumpanya ni Zaldico? Hindi po akong sasagot. Sino? Si Senator Villanueva ang sasagot. Farmally case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado. The answer is true. The answer is true. Hindi po ako ang nagsabi. Si Villanueva po ang nagsabi niyan. Yung korupsyon na nangyari sa Farmally na pinapakasuhan pinapakasuhan ng buong Senado, na pagdesisyonan ng Senado ng resolution nila dun sa hearing. Kasuhan yan kasi merong problema dyan. Kasuhan yung mga involved dyan. Ang tinanong ni Villanueva, kasama ba yung kumpanya na SunWest? Anong sagot ni Villanueva? Hindi po ako sumagot. Si Villanueva po ang sumagot. Ulitin natin yung sagot niya. Kasama ba?
kasuhan ng Senado? The answer is true. True daw. Kasama din po ba Ang ano? ang kumpanya niya Na? dito po Sa? sa kontrobersyal Na? na DepEd laptop scam? Oh, Ang sagot po, andali, bago ka sumagot. Oh, di ba nakita natin yung grabing presyo ng laptop na yan. Oh, bakit laptop? Kasi nakakatawa yung presyo, mas mahal pa sa Mac pero luma ang laptop. Luma yung laptop. Hindi ko alam kung Celeron ba yun o ano man, pero overpriced yung mga laptop na yan. Alam mo, anong dinahilan nila dyan? Ang dinahilan dyan kasi may after service daw. Kasama yung bayad doon sa after service para pag nasira. Yan yung bagay na hindi mo na maka-quantify. Hindi mo na mabibilang. Hindi mo na makikita yon. Pero isinama yung service na yon, kuno. Na pag may nasira dyan, in other words, parang ka nagbayad ng after service or Apple Care. Kaya lang hindi Apple eh. So hindi Apple Care. Yung walang ganun. Walang parang doon sa kontrata, nagbayad ng technical na pag natapos at nagkasira yan, libre na yung paggawa. Hindi mo naman maka-quantify yun. Hindi mo naman malalaman yun. Tama, mali? Oh. Kasama po daw ba ang kumpanya ni Zaldico? Ano sagot, Senator Villanueva? true. True. Di ba? Again, it's not me who said that. It's Senator Villanueva. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Nako po. Napakadami pong BIR cases. Nako po. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, Grabe. yung reklamo po sa ombudsman ng Nako po. anti-corruption group na ang pangalan Task Force Kasanag International, meron din pong 50 billion Nako. na kaso na kinakaharap ang taong ito. Hindi lang pala sa BIR, meron pang iba. Kaso, kinasuhan. Ay, nako. May butiki dito may butiki. Mr. President, Yes! Ay, hindi pala ako presidente. Akala ko ako yun. Akala ko ako yun. Ikaw naman, no? kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. Nako. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Naku po! Sakit nun, Brad. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, Oh, ano yun? sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Zaldico, Ano? ang masaklap po, Ay? inappoint po siya Na? Kamara de Representantes Na ano? bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Ay, grabe. Si Dracula, Sandali. Samantakin mo daw, ha? Sa daming, ang sinasabi lang naman ni, dito, sinasabi ni Senator Villanueva, wala naman siya sinasabing there is already a conviction. Wala. Wala siya sinasabi dito, convicted na ba yung kumpanya ni Zaldico? Wala po siya sinasabi dito. Ang sinasabi niya lang dito, the company na pagmamay-ari ni Zaldico were involved in so many cases of corruption or any that has something to do with money. 'Di ba? Ibig sabihin talagang etong tao na ito ay may kaso na yung kanyang kumpanya. And yet siya ang sa kanya ibinilin ang pinakamakapangyarihang masasabi nating chairperson diyan sa sa Kamara, which is yung appropriation. si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Ay, grabe. Si Dracula talaga. Nakita niyo yung analogy niya? Para sinasabing, ang ginawa mong tagapagbantay para sa mga nagpapakuha ng dugo diyan sa Red Cross, si Dracula. Sumisip-sip ng dugo. O, ika nga. Tama nga naman. Kasi, halimbawa, di ba? Halimbawa lang.
may isang manyakol, tama mali. Ginawa mo siyang profesor o teacher ng mga kababaihan, di ba? Ng mga siksi, mga ganon, alam mo na nga manyakol siya. Halimbawa lang yung tinuturing nilang si Mang Kanor. Halimbawa. Siya ang ginawa mong yaya ng iyong anak. Di ba? Abnormal po ba yun? Hindi, halimbawa lang. Abnormal po ba yun? Di ba abnormal yun? May problema tayo doon. Yan ang sinasabi ni Senator Villanueva dito. Wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon? Na isang big-time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan. Naku po, patay ta. Only in the... Ito this was long time ago. Ibig sabihin po, dito pa lang inaakusahan na siya. Kinonfirm ni VP Sara Duterte ngayon na ang nagko-control ng budget ng mga departamento natin ay walang iba kung hindi si Zaldico at si Speaker. Tayo, matagal na ho natin sinasabi ito. Bakit? May mga congressman, tayong mga kaibigan dyan. At di ba noong una pa lang ng panunungkulan ni Marcos, pag tungtong-tungtong pa lang niya, sinasabi ko na sa inyo to, there is something happening in the House of Representatives. Nagkakaroon ng barkadahan system dyan. Kung sino lang yung barkada, kung sino lang yung kakampi, yun lang ang may budget daw. Sinabi ko na sa inyo yan. Di ba? Sinabi ko na po sa inyo yan noon. Ito kinukonfirm ni Villanueva, kinonfirm ni VP Sara Duterte. In line with that, ilang beses ko po sa inyo yung sinasabi na huwag tayong malilihis sa ating pinaglalaban. Kasi marami sa atin ang inaatake si Marcos at yung asawa niya. I don't have problem with that if they did something wrong. If they did comment something wrong, atakihin natin. That's correct. That's constructive criticism. Pag may mali, pag may pagsisinungaling, atakihin natin. Pero yung ibang issue na wala namang kinalaman si Marcos at ang may kinalaman ay ang Kamara, pero ang inaatake pa rin natin si Lisa Marcos. Bakit? May problema tayo. Kaya nga di ba paulit-ulit ko sa inyo sinasabi, nahaluan tayo ng Trojan horse. Nahaluan tayo na ang pilit na pinasasama lamang ay yung mag-asawa. Umiiwas dito kay Romualdez. Pero kitang-kita na natin ngayon, nang galing na sa bibig ni VP Sara Duterte, sa bibig niya na nanggaling, si Romualdez ang talagang tunay na may problema sa bayan nato. Sinabi ko na sa inyo yan. Ano sabi nyo sa akin? Ha? Sinabi nyo sa akin, bayaran ka siguro ni Lisa Marcos o kaya ni Marcos kaya hindi mo binabanatan. Which is katangahan. Dahil ilang beses natin binandatan yon pag meron silang maling ginagawa. Pero yung idadamay mo sila sa walang maling ginagawa para iiwas mo lamang si Speaker, nahalata ko na yun. Kasi remember this, don't ever forget this. Marcos is done. Ano ibig sabihin nun? After 2028, tapos na yan. Hindi nakakandidato yan, hindi na makakaulit yan. Ibig sabihin, hindi siya ang real enemy sa politika. Hindi siya. At remember, ang personality ni Marcos at nung kanyang asawa, kung hindi magparty. Yun lang ang personality nila. Magsaya. Diba? Wala nga siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. Alam nyo, kahit si Pangulong Duterte, yan din ang sinabi sa akin nung huling nag-usap kami. Alam niya. Diba? Sabi niya nga sa akin, diba sinabi ko naman na weak talaga yan? Mahina yan? Walang ano yan? Si ano talaga ang ano yan? Ang may pasimuno niyan? Alam niya. Tama naman talaga eh. Weak talaga. May kasalanan ba? Oo, may kasalanan. Being weak is a mistake. Being weak is yan ang talagang pangit sa isang personalidad ng isang presidente. Weak. Bakit?
Kaya siyang palusutan ng mga taong nasa paligid niya. But the problem is, mga kababayan, nagpo-focus tayo sa presidente at dun sa asawa niya kasi yun ang dinidikta sa inyo ng iba. Pero ang real culprit sa mga nangyayari sa bayan natin, nandi dito sa Kamara. Bakit? Siya ang nangangailangan sa 2028. Siya ang may ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. Siya ang may ambisyon na maging Prime Minister. Siya talaga ang tunay na kalaban sa panahon na ito. Hindi lang ho tayo nag-confirm yan. Ang dami ho. Maging si BP Sara Duterte, maging sa Senado, maging si Senator Bato, di ba? Sinabi niya, sino ang namili nung ano? Meron siyang kinuwento na nandun. Sino? Si Senator Bato ho ito, ha? Kinuwento niya through the interview ng SMNI na nandun daw si Romualdez, nandun si Zaldico, at nandun yung isang kaibigan niyang general na pinababaligtad daw di umano para labanan si Pangulong Duterte at gagawin siyang PNP chief. Wala si Marcos dun, ha? Wala din yung asawa dun. Am I saying wala silang kasalanan yung mag-asawa? Meron! But the point here, eto talaga. Speaker of the House, ang real problem ng Pilipino ngayon. He is controlling everything. Remember, sila may hawak ng budget. Yung presidente, wala yan. Pinaiikot-ikutan lang yan. Yan ang tunay. Now, tanong ko sa inyo, di ba? Lumabas yung totoong sinasabi natin doon pa. From the very first time, yan na yung nakikita ko. Yan yung magiging problema natin sa bayan na ito. Bakit? Nandyan lahat ng pera. Kaya nga kaliwat kanan, dinaig pa si Willie Rebillame sa pamimigay ng pera sa ayuda. 5,000 pesos! Ganun eh, gumaganon eh. Di ba? Oh. Kasi nga, habang humihirap ang Pilipino, yan ang plano dyan eh. Sa tingin ko lang ang plano dyan, nagmamahal ang bilihin. Naghihirap ang Pilipino. The more na naghihirap ang Pilipino, kakapit yan sa mga politikong namimigay ng pera. That's why, yan ang sa tingin ko nangyayari sa Pilipinas. Pinipilit talaga nila na maghirap ang Pilipino para kumapit sa ayuda. At kung sino yung mag-ayuda, malamang yung iba ma-persuade na iboto yung mga yun. Diba? Mga kababayan, magising ho tayo. Wag ho tayo basta-basta maniniwala sa mga tatanga-tangang vlogger dyan. Sorry pero totoo eh. Paulit-ulit ko na po sinasabi sa inyo to, pinapaliwanag ko sa inyo. Diba? Na ito talaga. Kita nyo na, lumabas na ngayon. Lumabas na po. Sabi nga nung isa, bumingo tayo. Ama mali. Diba, tagal ko na sinasabi sa inyo to eh. Ayaw ninyo maniwala. Eto, pakinggan pa natin nung lumabas na yung pangalan, siguro pagkatapos i-release yung video ni BP Sara Duterte, na nabanggit na si Zaldico, eto na yung kanyang reaction after mabanggit yung pangalan niya. Tingnan nyo yung difference between before, yung nagsasalita siyang may iPad, at eto ngayon. Nakita. Ay, sorry, hindi yan. Ito. Una-una, again, pangbubudol na naman po yan. Napakalaking pangbubudol. Akala nila ang taong bayan hindi matalino. Matalino po. Sasagutin po natin yan. Una-una po, ang miyembro po ng appropriations is around 139. Ang vice chair po is around 56. Ang congressman po is 300. Meron po tayong mga senador na 24. Meron pong miyembro ng Bicameral Conference Committee after the budget. Alam mo kung bakit ko na-booking yung mga troll? This is the script that they are commenting sa mga video. Meron namang marami naman yung appropriation marami naman yung senador. Pare-pareho sila ng sagot, yung mga troll. Tingnan nyo sa comment section, naglalabasan sila. Yan kasi yung pan-damage control nila sa sinabi ni BP Sara Duterte na kontrolado lang ng 2 tao o ang budget. So, to justify it, sinasabi nila marami namang membro, marami namang senador. Pero ang tanong, sino may control?
Hindi naman sa dami. Wala naman sinabi ni VP Sara Duterte, kayo lang naman na membro. Yung hindi po pagdating ng ating pangalawang Pangulo ngayon, ang suspecha ko po ay dahil sa nangyari na mga pagtatanong nung nakaraang pagdinig. I have heard the volume and the barrage of questions asked by members of this committee to the Vice President. Despite the fact, Madam Chair, I heard her several times saying, I forgo the opportunity of defending the OBP budget for 2025 by question and answer, and I leave it to the House of Representatives to decide on such proposal as presented. That was the template of an answer given by the Office of the Vice President. Madam Chair, napilitan po akong mag-raise ng parliamentary inquiry. I think I have earned this. If I survive my term up to next year, I would have survived also, or I would have completed 18 years in this institution. And in this length of time, I have observed a tradition. The tradition is the two highest positions of government, namely the Office of the Vice President and the Office of the President, are not traditionally subjected to questions. I have observed this for so long a time. May I refresh the memory of the members of this committee, Madam Chair. In 2022, the Minority Leader, Honorable Libanan, citing courtesy to the Office of the Vice President, took only about 13 minutes to move for determination of the budget of the Vice President. And after that, the Majority Leader seconded the motion. That was 2022, Madam Chair. Then 2023, no less than the Presidential son, our own Senior Deputy Majority Leader, the Honorable Sandro Marcos, stood up and invoked the long-honored tradition of according courtesy to the OBP, the Office of the Vice President. And in the same manner, he moved for determination of the Office of the Budget, the consideration of the budget of the Office of the President, Vice President. I also recall, Madam Chair, that it was terminated. And with the full consternation of Honorable Franz Castro, who then objected, but her objections were never heard until she moved to make up record by way of manifestation her objection. But the committee collectively said, you can no longer do that because there was already a termination of the hearing. This is the time-honored tradition, Madam Chair. For so long a time, we have kept and observed this. We have upheld this tradition. My question is this committee authorized to set aside or discard the tradition? That is the question. Your Honor, such motion was not introduced in the last hearing. I'm now introducing the motion, Madam Chair. I second, Madam Chair. To terminate the consideration of the budget of the Vice President, Madam Chair, on the basis of the long and time-honored tradition, Madam Chair. In order for us to respect a tradition in the same manner that we have respected the tradition here that the first to interpolate every time is the member of the minority. That is the tradition. We have not yet discarded that. We're observing that because we are honorable members of this Congress. So the question is, why have we discarded that tradition? Is this committee authorized to set aside the tradition? If we are not able to do that, Madam Chair, then I honorably, respectfully now move to terminate
consideration of the budget of the office of the Vice President, and I so move. Sir, I objected to the motion and may I... Ayun na, nagagalit na yung mga, alam mo na kung sino yung number 1 kumukontra dyan. O, di ba? Ayan, tumayo. Sabi niya, tradition na ito eh. Yung Office of the President nga kahapon mabilis-bilis lang. Yung mga nakaraang taon sa Office of the Vice President, mabilis lang. Bakit ngayon? O dahil dyan, eto may papakita tayo nagkaroon ngayon ng away ng konti. Ayan. Ba't ang nangyari, a barrage of questions. That's why I'm asking, bakit natin ginawa yun earlier? Are we not already respecting a tradition well kept by this House? Respect tradition. Hindi nga, pinagtatanong nyo siya. Meron pang pratidela, whatever. That is disrespect to the office of the President, Vice President. So ano pinagtatanong nyo sa kanya? This question never happened before. Grabe, ang tapang nito. Hanga talaga ako sa iyo. Kung Marcoleta, kung nanonood ka, nawala ko yung numero ninyo Pero, grabe. Ako talaga, pag ikaw kumandidato na senador talaga, mangangampanya ako sa iyo. Kailangan natin ng ganitong klaseng congressman Yung may bayag. Ang hirap nito Tatanggalan ka ng budget dyan. Tatanggalan ka ng mga proyekto dyan. Yung papalag ka. At kakampihan mo ngayon, critical ngayon Critical itong moment na to. This is the most critical time. Na it's either you are with the side of VP Sara Duterte or you are against Speaker Romualdez. Ganun lang walang middle dito. Kaya nga sipsipan dyan Pero tumayo ho itong kongresista na ito. Iba ito. At ang talino ho nito. That is the one I'm explaining to you. It did not happen before. Now, ang tanong ko po, ba't nangyari po nung nangyayari na naman ngayon? We are talking of the office, that the person. Motion was introduced. You may not like the person. You may not like her presence here. But you have to respect the office of the Vice President. That is all. Because that is guided by the tradition. Kahapon po, kagaya po na sinabi nila, wala nang pinagtanong sa Office of the President, and that is correct. That is in line with that tradition. Ngayon po, kung ang tinatanong ko ngayon, are we discarding the tradition? Grabe. And is this committee authorized to discard a well-kept tradition? So kaya nga, then why are we intending to ask questions na naman at pinatawag nyo na naman kung sino-sino dito? That is why, kung hindi po kayo makakasagot, madam, ang tinanong ko na sa inyo, I am now moving. May brati-bratinela pa? Grabe, tinayuan talaga. Palakpakan! Yung katabi niya, as far as I remember, si Congressman Ungab yun Yan din, kalyado rin yan. Sa Davao City, di ba? Na 3rd Congressional District, yan po si Congressman Ungab. Pero ang talagang lumaban dito ay walang iba kung hindi si Marcoleta. Lahat tinayuan niya. Ito isang makulit na to. Hindi ko alam kung sino to. Biglang humihirit pa dyan Kung kayo nakakita ng gano'n, this did not happen anytime. Pang-labing 7 taong ko na po ito. Tama yan. Yan ang importante kasi malaman natin Is this abnormal yung hinihingi ni Congressman Marcoleta na bigyan ng kertesiya ang Office of the Vice President? Hindi po. Tradition na po yan mula noon maging kalaban ng Vice President, binibigyan ng kertesiya. Ngayon lang nangyari itong pangwawalang yan ninyo sa Office of the Vice President. Alam nyo, Madam Stella, I was already here when the Vice President was Noli Di Castro, when the Vice President was Binay, when Vice President... But you were also here in the last hearing. No motion was introduced. Yun na nga, kasi question na kaagad Wala man lang... We can read the records. No, he did not introduce it. Nag-motion siya ngayon. But it's... Yung status, the first thing is that is the manifestation of Congressman Dante Marcoleta, and it should be answered by the members. If the motion, then after that, Marcoleta will move that motion. So ayan po 'yon So ayan po ang nangyayari ngayon sa Kamara Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan Ito na ho yung mga panahon na hindi ka pwedeng gumitna. Hindi ka pwedeng sumipty in politics.
Sa politika ngayon, hindi ka pwedeng sumipti. It's either you are with the speaker or you're the enemy of the Speaker of the House.